Dito po tayo ngayon guys sa park ni kaibigan, no. Kasama po natin si tatay para po i-update natin kasi meron po silang balita tungkol po sa kalamidad dito sa atin. Lalo na yung fault line na pag angat ay sobrang taas na. Kaya meron po silang nakikita sa ilalim po ng dagat ngayon. At saka doon sa sinasabi po niyang fault line na kung saan ay sobrang taas na po yung isang piece nito. Makasama po natin at makakausap si kaibigan natin na duwinding Tatay Syoto. Sa lahat po ng nag-comment sa atin, hindi po namin pinipilit na kayo ay maniwala kung totoo ang duwinde, no? Pero doon po ninyo mapatanto na yung mga sinasabi po ng ating kaibigan, lahat po ay nagkatotoo. Kaya ipapaabot po namin talaga kung ano man po ang gusto po nilang ipaabot. At least naman po ay mayroon tayong matulungan. Marami na po mga tao na lumikas po doon sa kanilang kinalalagyan po ngayon kung saan po sila nakatira. Nagpapasalamat po kami sa inyo, kaibigan. Tay, kumusta po kayo? Ano na pong balita doon sa fault line po kung saan ay sobrang pagtaas, no, yung pag-angat sa isang piece ng fault line? Wala po ba kayong nakikita ngayon ng may mga lindol po na paparating ngayon? Ang sabi ng ating kaibigan guys, nakita po nila ngayon yung fault line kung saan ay hindi pa rin nagbago at hindi pa rin bumaba yung pag-angat nito. Mas lalo pa itong umangat sa taas. Ito po ang sanhi po ng pagyanig at saka delikado po ito pag ito ay masunda ng lindol dahil po ay sobrang lakas po ito. Kasi po yung nakaangat, pwede yan bumigay at biglang mag-collapse. Di ba tay? Oo, nais po namin ipaalam sa inyo guys, sa lahat po ng mga ipinapaabot ng ating kaibigan ay nagkatotoo na. Lalo na po ngayon, wala man silang nakita na pagbabago sa fault line. Ibig sabihin nito, mayroon pa rin malakas na lindol na mabubuo dito sa atin. At hindi lang po daw dito sa atin, kundi pati pa doon sa ibang bansa. Ano po ba talaga yung kita po nyo doon sa fault line, tay? Oo nga tay, totoo yan. Ang nakita po ng ating kaibigan guys, walang pagbabago. Kung sino man po yung nag-request sa atin na kung pwede daw na pigilan po ng ating mga kaibigan, may limitasyon po ang kanilang kakayahan, no? Kasi kahit pagawin po nila ito, kung ang Diyos man po ang magbigay po nito ng pasya na ito ay mangyari, wala silang magagawa. Kaibigan, ano pong masagot po nyo dito? Oo nga, marami po nag-request na dapat daw tulungan ninyo. Oo, pasensya na kaibigan na. Yun po talaga ang sinasabi natin noon guys. May limitasyon po ang kanilang kakayahan. Ikumpara po natin sa ating Panginoon. Kaya ngayon, mayroon po kaming pangalanan na lugar kung saan po ay dapat po mag-ingat. Dahil po mula ng niyanig yung Liti, lalo na yung mga comment po nila na mayroon pong bulkan doon sa Romblon, doon sa ilalim ng dagat at saka doon sa Liloan, no? Ito ay napaka delikado kapag ito ay gumising. Kasi ipapaliwanag natin sa inyo guys kung ano po ang mangyari kapag ito ay sasabog yung bulkan na nasa ilalim po ng dagat, kung gaano po karaming maapektuhan at mamamatay na tao at masisira ng mga gusali. Ito po, pakinggan po natin, i-translate ko lang po. Tay? Oo, grabe no. Sabi po ng ating kaibigan guys, kahit pa
57 palapag yung building na yan. Kapag ang bulkan sa ilalim ng dagat, pag ito ay sumabog, no, hindi yan makikita. Maaabot pa rin yan, maaapawan po ng tubig yan. Kapag ang dagat, no, yung bulkan doon sa dagat na pumutok, yung bulkan na yan, itutulak po daw yung dagat papunta sa mga dalampasigan. Kaya dapat tayo ay mag-ingat. Napakadelikado po talaga guys. Dapat tayo ay magdasal na lang, no? Sabi po nila, itiit, mayroon po nag-request sa atin tayo na ipatanong sa inyo kung safety po ba yung liti. Ha? Diyos ko po. Wala po daw safety guys, no? Sabi po ng ating kaibigan, hindi safety ang liti, lalo na ngayon ay nakitaan ng ating kaibigan na mayroon pong leaking po dyan sa ilalim po ng dagat dahil po sa nangyari na pagyanig. Dapat po talaga kayo mag-ingat doon. Hindi lang po doon guys yung dapat po mag-ingat ngayon. Kaya kasi nakita ng ating kaibigan yung sa Romblon, delikado din po asa doon sa asabaaning lugar tay. Pati Cagayan hindi pa rin kampante. Yun po ang totoo. Kaya dapat po mag-ingat tayo sa susunod na lindol kasi po marami pang maaapektuhan ng mga kabahayan na masira po dito. Kaya dapat po tayo mag-ingat sa lakad, no? Pag alis sa bahay, dapat po talaga safety lagi ang mga bata, lalo na po makikita po niyo mga sign guys, sinasabi na po ng ating kaibigan kapag iba po yung pakiramdam po ninyo sa inyong pandinig at saka yung panahon na makikita po niyo kakaiba at wala pong mga dahon na yung mga nakikita niyo walang gumalaw na mga dahon, ibig sabihin yan mayroong paparating yan na kalamidad. Yung sunog okay lang po yan pero napakadelikado yan kasi po mukalas yun ang kinabuhi. Ang amo ang gibuhat ani guys sa tanan na makapanood, di ba tayo sa lahat lang po ito na makapanood. Kayo lang po bahala maghusga kung kayo ay naniniwala. Basta sinasabi po ng ating kaibigan, no, yung mga city, mayroon po talaga magaganap na mga kakaibang trahedya tulad po ng sunog, naghawa-hawa. Ngayon po, nag-umpisa po yung lindol. Dapat po mag-ingat ang Tagaliti. Hindi natin alam, baka po makulaps lang ba? Oo. Yung liluan, malapit po talaga sa dagat. Baka po ay bumigay po yung lupa dyan, no? Lamunin ng tubig yung inyong tirahan dyan. Pwede mangyari, lalo na kung sakali man na mayroong bulkan na pumutok sa ilalim ng dagat, kung gaano kapakap, kahit ilang ektarya guys, no? Pwede po nilang ma-accommodate yan, yung ektarya. No, kung tubig na itulak po doon sa dalampasigan patungo doon sa inyong bahay, delikado po ang lahat. Baka mangyari noon na nag-tsunami, ano? Tsunami, anong tawag ito kadang binaha ba? Oh, yun po. Ni Lunop. Ito po yung sinasabi noon, no? Mangyayari po talaga na mayroong lunop daw sabi ng ating kaibigan at mayroong mga lugar na kakainin at mawawala na. Napaka takot po talaga kung ating isipin kapag ito kasi mga anak po natin maliliit pa, lalo na po yung mga tao ngayon ay sobrang busy po sa mga material po na bagay. Salamat po tayo sa pinapaabot po ninyo. Walang pagbabago pa rin ang fault line po ngayon guys. Ibig sabihin nito mayroon pa rin malakas na lindol na masasagupa ng Pilipinas. Mag-ingat na lang tayo.